Yung maghahanap ka ng gold, magbibina, tapos ginagrind, siniseparate nila, dinudurog nila yung bato, tapos nire-refine nila, and the last, sinusunog po nila. So makita po natin dun yung sufferings. Ano po ba yung purpose why we Christians hindi po exempted pagdating sa sufferings? So isang truth is God allows sufferings to mold our character and to make us strong. Sabi nga po ni James, sa James chapter 1, verse 2 to 3, di ba? Pag meron daw po tayong mga sufferings na pinagdadaanan, di ba? Kailangan magalak po tayo, Pero napakahirap po nito, Minsan kasi pag yung meron po tayong mga pinagdadaanan, talagang minsan hindi tayo, nadidefocus po tayo, Pero ang sabi po ni James, sa James chapter 1, verse 2 to 3, di ba? May brethren, di ba? Encourage ni James. Count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, mga kapatid, di ba? Pag meron daw po tayong pinagdadaanan, sinusubok po yung ating pong patience. Ibig sabihin, di ba? Pag may suffering tayo, ayaw po natin ng meron po tayong mga trials. And yan po yung isang katotohanan. And yun nga po, isa pong encourage ni James is dapat tayong magalak po. And ganoon din po si Apostle Paul dito, ini-encourage niya. So nire-ready niya po, nire-ready niya po yung isip po nitong mga brethren. So ibig sabihin, expect po yung mga sufferings. And ano po ba yung mga example po ng mga afflictions o mga sufferings na nararanasan po natin, di ba? Sa trabaho, binigyan po tayo ng Panginoon ng mga difficult people sa trabaho. Hindi po ba sufferings yun? Yung meron po tayo, yung sa trabaho po natin, napakahirap pa kasamahan, di ba? So ano po ba yung purpose nun? Meron po purpose yun at bakit nilagay po ng Panginoon yun? O sa family din, di ba? Binigyan ka ng anak na napakatigas ng ulo, ng asawa na hindi nakikinig, di ba? Meron po talagang ganyan, maski sa church po, meron po, di ba? Akala natin sa labas lang po, meron din po sa loob. Ito po yung mga matitigas ng ulo na hindi po nakikinig po sa mga pastor, hindi po nakikinig po sa payo ng mga matatanda. Ito po yung mga sufferings, di ba? Hindi po ba sufferings ito? Mga sakit, mga karamdaman, di ba? Minsan ba't pinapahintulutan po ng Panginoon na tayo ay magkasakit, di ba? Diba? Meron pong purpose po ang Panginoon, di ba? Sabi nga dito po sa Romans chapter 8, verse 28, And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to the purpose. Meron pong purpose ang Panginoon kung bakit po nangyayari. So sa verse 22 to 23, ay makita po natin dito na yung sabi ni Apostle Paul, mananampalataya man o hindi mananampalataya, pareho lang na nakakaramdam po. Kung ano yung nararamdaman ng mga mananampalataya, nagkakasakit, mayroong mga trials, same lang po, di ba? Same lang po. Pero pinagkaiba po, encourage niya Apostle Paul, tayo mga Christian, meron po tayong hope, meron po tayong pag-asa. Sa kanila po, pag mayroong trials, wala lang. Pero sa atin po mga believers, meron pong ibig sabihin tinitest po yung ating pong patience, di ba? Ano bang purpose ng mga afflictions? To test our patience, di ba? Tinitest po yung ating pasensya, Tinitest po yung ating faith. Amen? At lahat po ng mga ito ay kasama po sa proseso ng ating paglago, mga kapatid. Sa mga matured na Christian, basic na po ito itong about sa mga sufferings. Pero pag sa mga baguhan, medyo, di ba, bakit kaya nung hindi pa ako mananampalataya, parang mas okay pa yung kalagayan ko. Di ba? Pero nung naging Kristiyano ko, parang ang dami biglang bumigat, di ba? And let's be honest po is, alam po lahat yan ng Panginoon. That's why hindi po aksidente na ito pong text po na ito ay ating pong napag-aralan. Kasi alam po ng Panginoon po yung nasa isip po natin,
Minsan, nabibigatan tayo, minsan nahihirapan tayo, kinucompare po natin yung buhay po natin dati sa buhay po natin bilang Kristiyano. And hindi po talaga mga kapatid madali ang pagiging isang Kristiyano. Pero in our text, ang encourage ni Apostle Paul is paano ba natin ma-overcome po yung mga sufferings or afflictions po na pinagdadaanan natin yun. Hindi ko po alam kung ano po ang pinagdadaanan ninyo, pero ang Panginoon po, alam niya po ang pinagdadaanan. That's why this text is hindi po aksidente po na binigay po ng Panginoon. Ay alam niya po na bawat isa sa atin, talaga pong nahihirapan po. Pero encourage ni Apostle Paul, di ba? Si Apostle Paul nga, maski ang dami niyang pinagdadaanan dito habang sinusulat niya to talagang yung pinag-aaralan ko po si Apostle Paul ay habang sinusulat niya po ito, madami siyang kinakaharap na kaso. Pinagbintangan siya, gusto siyang ipakulong, gusto siyang ipapatay. Dahil saan? Dahil sa ministry, dahil ginagampanan po niya yung tungkulin niya. Pero makita po niyo, di ba, nakakapag-encourage pa rin si Apostle Paul, di ba? Kapatid, yung kamusta lang po sa ating mga leaders, malaking bagay po yun ng ating mga pastor, kamustahin po natin sila. And so, sa pong illustration po, sa mga bata po, sa baby po, hindi naman po lahat, ang baby po, wala po tayong makita na agad-agad na nakapaglakad. Tama po. Sa baby, may proseso po ang paglakad. Diba? Meron po ba tayong nakita na baby o bata na naglakad agad from pagkapanganak? Diba? Hindi po. Meron pong proseso, mga kapatid, ang bago maglakad ang mga bata. So, hindi rin po kayang maglakad po ng mga baby sa kanila pong sarili. So, napaka-importante po ang role ng magulang sa pag-guide po sa pagpapalakad sa baby. Siyempre, alalayan mo, i-encourage mo, tapos tutulungan mo hanggang sa ano po yan, hanggang sa makalakad po. So ano pong point, Brother Benji? So sa atin pong mga mananampalataya, kailangan din po natin ng katulong po. So sa ating pong journey dito po sa mundo, while tayo po ay naghihintay sa pagdating po ng Panginoon, kailangan po natin ng katulong. So ang question po mga kapatid, paano po ba natin mapagtagumpayan ang mga sufferings na nararanasan po natin dito sa mundo habang naghihintay po tayo sa Panginoon? So, the keywords na makita po natin dito is spirit po. Dito sa ating pong text sa 26-27, nakita po natin na times, 4 na beses po na binanggit po yung spirit. So, what is the spirit? So, ang spirit po mga kapatid ay, please open your Bible in John chapter 14 verse 16. John chapter 14. Sabi po ni John, verse 6. Sabi po niya John, 16 po, John chapter 14 verse 16. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. So yung spirit po na tinutukoy po dito, if you could remember dito po sa John chapter 14, bago po umakyat sa langit ang Panginoon, bago po ipako ang Panginoon sa krus, ay alam niya na po yung mangyayari sa mga discourage sila, makakaranas sila ng mga maraming persecution. Kaya dito, ang pangako ng Panginoon sa mga disciples ay bibigyan sila ng Panginoon ng comforter na magiging katulong po pag nakararanas po sila ng mga sufferings. So, the role of the Holy Spirit, ano po ba yung role of Holy Spirit kung makita natin dito? Truth number 1, the role ng Holy Spirit is the Holy Spirit help us in our weaknesses. Truth number 1, the role of the Holy Spirit help us in our weaknesses. Mga kapatid, talagang
mahina po talaga tayo and we need help po. Kailangan po natin ng katulong po para mapagtagumpayan po natin yung mga afflictions ng mga pagdadaanan natin. So, sino po yung tutulong sa atin? The Holy Spirit, di ba? Sa John, makita po natin sa verse 26 po, ano? Diba? Ano po daw ba yung role ng Holy Spirit? To help us in our weakness. Siya po yung tutulong po sa atin para sa atin po mga kahinaan. And sa atin po mga sufferings, ito po yung nagko-convict po sa atin po, ano? Nagawin po yung tama. And truth number 2, under the role of the Holy Spirit is the Holy Spirit help us to pray. Ano? Siya po yung tumutulong po sa atin pag tayo po ay nananalangin po. Ano? Dahil tayo po mga tao ay pag tayo po ay nananalangin, may mga bagay po tayo na hindi kayang pong sampitin po sa panalangin. Minsan, kaya po napaka-importante po ng pag-pray mga kapatid, kagaya po nito, meron pong gatherings, meron po tayong gawain, napaka-importante po itong meron po tayong prayer meeting. Kasi dito po nag-i-intercede po ang Panginoon po sa atin diba? Yung minsan kasi binabaliwala lang nila yung prayer meeting, pero makikita po natin na napaka-importante po ng prayer meeting. Why? Because dito po nag-i-intercede ang Panginoon. So, truth number 3, God intercede through prayers. Truth number 3, God intercede through prayers. So, kung maalala po natin si Thomas po, di ba? Nung ang Panginoon po ay nung siya po ay namatay, di ba? Nagpakita muna siya sa mga correct me if I'm wrong, kay Mary po ba yun? Mary Magdalene, nagpakita siya, di ba? At nung nagpakita siya, sumunod naman sa mga disciples. Pero makita po natin si Thomas po, wala po siya nung nagpakita po ang Panginoon sa kanila. Bakit po kayo wala si Thomas? May ginagawa si Thomas busy siya sa trabaho, siguro busy siya sa ginagawa niya. So dito po, malaga po na talagang yung prayers ay yung pong prayer time ay kailangan po nating attendan po. Kasi dito po talaga, kahit basahin po natin sa Bible po, dito po nag-i-intercede po ang Panginoon. Sa John chapter 20, verse 24 to 26, kung babasahin po natin. Pero hindi na po tayo pupunta dyan. So God intercede through prayers. And isa po makikita po natin din sa verse 27, dito po sa Romans chapter 8, verse 27, yung attribute po ng Panginoon, di ba? Kahit po minsan, alam niya na po yung ating pong, kahit hindi pa po natin sinasambit, yung pong ating panalangin, alam niya na po yung pangangailangan po natin. Alam niya na po, diba? So yun po yung pong kapangyarihan po ng Panginoon. Isa po sa kapangyarihan po ng Panginoon ay yung pong nababasa niya po yung ating puso. Kahit hindi po natin, kasi wala naman pong perfect na prayer Hindi naman po tumitingin ng Panginoon sa kung gaano po tayo kagaling mag-pray. At tinitingnan po ng Panginoon, yun pong puso po natin. Ano po ba yung tawag po dito? Yung pong pag tayo po ay ma-attend po ng prayer meeting, ano po ba yung tawag po dito? Wala po sa isip. Po, kung ano po yung nasa puso po natin, alam po ng Panginoon po So, ang Panginoon po hindi po natingin po sa mabubulaklak na salita, yung pong prayers, hindi po yun po tinitingnan po ng Panginoon. Hindi po siya doon naka-focus po. Ang tinitingnan po ng Panginoon, yung pong puso po natin, yung willingness po natin na mag-serve po sa Panginoon, di ba? Alam ng Panginoon yan, kahit napagod tayo, di ba? Nagagawa pa rin po natin nakaka-attend dahil ginagawa natin dahil sa Panginoon. Dahil gusto natin siyang papurihan, dahil gusto natin siyang i-praise. At alam po yan ng Panginoon. And yun lamang po.
And makita po natin po dito yung pong role po ng Holy Spirit po ano, sa ating pong buhay bilang mananampalataya. Number one is the Holy Spirit help us in our weakness. Sa po yung tumutulong po sa atin, sa ating mga kahinaan. Number two, the Holy Spirit help us to pray. Ano? And number two, truth number three is God intercede through prayers po. No? And ilaman po, and tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na maraming po na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po muli sa pribilehiyo na makarinig po ng iyong pong salita po. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa encouragement, Panginoon, na amin po napakinggan. Ang mga sufferings po na nasan po ng bawat isa. Hindi ko po alam kung sino po yung may mga pinagdadaanan. At ang sabi po ng Bible is, ang mga sufferings na pinagdadaanan po namin ay meron pong purpose to test our patience para i-ano niyo po yung aming po mga patience po, Panginoon. At maraming salamat din po sa pagpapaalala, Panginoon, na yung pong mga sufferings ay pansamantala lamang po kumpara po sa pangako po niyo na eternal life po sa amin po, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po naman po kami, Panginoon, na mamuhay po at magtiwala po sa iyo, magdepende po, Panginoon, sa Holy Spirit po, Panginoon, na siya pong pinangako mo, Panginoon, nung pong kayo ay nandito pa sa lupa, ay bibigyan niyo po ang mga mananampalataya o kami po ang mga mananampalataya ng magko-comfort po sa amin, which is the Holy Spirit po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at wala pong ibang maitaas po, kundi kayo lamang po. In Jesus' name we pray. Amen. And ibalik ko po kay Pastor Dave. Okay, so tayo ay process sa ating prayer time. Siguro, Brother Benji, ikaw at sa kayo mga kapatiran dyan, magkaroon kayo ng prayer time. Magpalitan kayo ng prayer time. Tapos dito, partner ko si Brother Raymart, si Elisha, saka si Sir Cods, saka si Sir Cods, tapos si Brother Andre, saka si Elijah. Tigda-katlo na lang kayo siguro. Disciples sa Sister Marjorie, Sister Grace, saka si Odi. Okay? So, let's spend time in prayer. Okay, don't be in a hurry. Okay, pray tayo. It's a way na tayo ay mailid din ng Holy Spirit sa palagid natin. Okay? So, Brother Remar, dito ka sa akin. Brother Benji, kayo ng bahala, mag-pray kasama si Sister Romina. Okay, magkaroon po kayo ng prayer time. And then after that, we'll have a closing as well. Okay? So, Brother Remar, dali ka. Pray tayo.
travel, pag-uwi ng Pilipinas. Ganon din po, Panginoon, namin pong hinihiling din ang pag-uwi at pagbabalik ni Brother Jairus sa Vietnam sa Saturday. Ang inyo pong patuloy na pag-iingat sa kanya, kay Sister Abby, sa kanyang malapit ng panganganak. Nawa, Panginoon, ay maging normal yung kidney po ni Hezekiah, Sister Abby, maging normal yung kanyang pag-anak or ano man yung kalooban mo. Palayan ko na rin po, Panginoon, sa inyo yung aming pong mga pangangailangan sa church na ito, yung anniversary, yung commitment ng bawat isa, at ganyan din po, Panginoon Diyos, sa nalalapit din pong Sport Fest. Nawa, Panginoon, bagamat magkakaiba ang mga churches, mga church governance, na may pagkaisa inyo po kami sa isang layunin na maihayag ang Ebanghelyo ni Kristo. At Ama, hiniling ko din po personally, nawa, Panginoon, ay kayo po yung tumulong sa ating asawa sa kanya pong check-up sa Thursday, at nawa, Panginoon, yung ipinasang sa laboratory, nawa, Panginoon, ay lahat po ay maging normal. Tulungan niyo po ang aming pong pamilya, ang bawat isa sa amin, at ang aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Pagpalain niyo rin po yung mga kapatiran sa Kuwait. Kasama po namin ang Kabatig couple, ang Kabatig family. Ganun din po, Panginoon, si Sister Romina. Tulungan niyo po siya, Panginoon, makahanap po siya ng work with favorable time. And also, patuloy po na turuan niyo po at pangusap po kayo kay Brother Richmond, Panginoon Diyos. Amin pong itinataas ang lahat ng ito sa dakilang pangalan po lamang ng inyo pong anak na si Yesu Cristo. Amen. Okay, thank you very much. You are dismissed. God bless you and good night.